Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Ngayong araw, isang mahalagang update ang napansin ng mga defense observers at naval enthusiasts tungkol sa Philippine Navy. Tahimik ngunit makabuluhan ang pagbabagong ito, ang dalawang pangunahing frigates ng bansa ay nakatanggap ng bagong hull numbers. Ang BRP Jose Rizal, na dating kilala bilang FF-150, ay ngayon ay may bagong designation na FFG-14. Samantala, ang kapatid nitong barko na BRP Antonio Luna ay mula sa FF-151 ay naging FFG-15. Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na simpleng pagpapalit lang ito ng numero sa gilid ng barko. Ngunit sa mundo ng mga navy sa buong mundo, ang hull numbering system ay may mahalagang papel sa organisasyon ng fleet, pagpaplano ng hinaharap na expansion, at pagkakakilanlan ng bawat barko sa operational structure. Kaya naman agad itong napansin at sinuri ng mga defense analysts. Ang tanong ngayon, bakit nagkaroon ng pagbabago sa hull numbers ng Jose Rizal class frigates? At ano ang sinasabi nito tungkol sa direksyon ng modernization ng Philippine Navy? Upang maintindihan ito, kailangan nating balikan ang papel ng Jose Rizal class frigate sa modernong naval capability ng Pilipinas. Ang Jose Rizal class frigates ang kauna-unahang modern guided missile frigates ng Philippine Navy sa modern era. Ang dalawang barkong ito ay ginawa sa South Korea ng HD Hyundai Heavy Industries bilang bahagi ng frigate acquisition project ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang unang barko, ang BRP Jose Rizal, ay dumating sa Pilipinas noong 2020 at agad na naging isa sa pinakamodernong surface combatants ng bansa. Sinundan naman ito ng BRP Antonio Luna noong 2021. Ang dalawang frigates na ito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang naval missions. Kabilang dito ang anti-surface warfare laban sa ibang barko, anti-air warfare laban sa mga aircraft o missiles, at anti-submarine warfare laban sa mga submarino. Bukod dito, may kakayahan din silang mag-operate ng naval helicopters na mahalaga sa surveillance, search operations, at maritime patrol. Sa madaling salita, ang Jose Rizal class ang nagsilbing foundation ng modern surface combat capability ng Philippine Navy. Ngunit kahit na moderno ang kanilang kagamitan at combat systems, may isang aspeto ng fleet organization na hindi pa noon ganap na standardized, ang hull numbering system para sa frigates. Dito nagsimula ang dahilan ng kasalukuyang pagbabago. Ayon sa mga analysis mula sa defense observers tulad ng Max Defense Philippines at Pitts Defense, ang Philippine Navy ay kasalukuyang nagsasagawa ng standardization ng kanilang hull number classification system. Ang dating designation ng Jose Rizal class ay gumagamit ng prefix na FF. Ang FF ay karaniwang ginagamit ng maraming Navy para tukuyin ang frigates. Gayunpaman, sa maraming modern navies sa buong mundo, mas karaniwan na ang designation na FFG, na nangangahulugang Guided Missile Frigate. Ang ibig sabihin ng FFG designation ay malinaw na ipinapakita nito na ang barko ay may kakayahang gumamit ng guided missile systems bilang pangunahing armas nito. Sa modern naval warfare, ang guided missiles ang isa sa pinakamahalagang armas ng mga surface combatants. Ito ang nagbibigay ng kakayahan sa isang frigate na makipaglaban sa malalayong distansya laban sa iba't ibang uri ng target. Kaya naman ang paglipat mula sa FF patungong FFG ay hindi lamang cosmetic change. Isa itong hakbang upang ihanay ang classification system ng Philippine Navy sa mas modern at internationally recognized naval designations. Dahil dito, ang BRP Jose Rizal ay naging FFG-14 habang ang BRP Antonio Luna naman ay naging FFG-15. Ngunit ang pagbabago na ito ay bahagi lamang ng mas malaking reorganization ng fleet numbering ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, may bagong frigate class na paparating sa fleet ng bansa, ang Miguel Malvar class frigates. Ang dalawang unang barko sa class na ito ay ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Ang dalawang barkong ito ay may hull numbers na FFG-06 at FFG-07. Kapansin-pansin na mas mababa ang kanilang numbering kumpara sa Jose Rizal class na ngayon ay FFG-14 at FFG-15. Sa unang tingin, parang hindi ito sunod-sunod na numbering. Ngunit kung susuriin ng mabuti, makikita na may mas malaking plano sa likod nito. Ang Philippine Navy ay tila naglalaan ng mga hull numbers para sa mga susunod pang frigates na posibleng mabili sa hinaharap.
Mayroon ng planong 2 karagdagang Miguel Malvar-class frigates na in-order mula sa South Korea. Ang mga barkong ito ay inaasahang magkakaroon ng hull numbers na FFG-08 at FFG-09 kapag sila ay na-deliver na sa fleet. Kung susundin ang number ang plan na ito, nangangahulugan na may mga available pang slots para sa mga susunod na frigates ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, may mga numerong FFG-10, FFG-11, at FFG-12 na hindi pa ginagamit. Bukod pa rito, mayroon ding mga future slots mula FFG-16 hanggang FFG-19 na maaaring gamitin sa mga darating pang barko. Ibig sabihin, ang Philippine Navy ay malinaw na naghahanda para sa mas malaking frigate fleet sa hinaharap. Ang ganitong uri ng planning ay karaniwang ginagawa ng mga Navy na may long-term expansion strategy. Sa halip na magbigay ng random number sa bawat bagong barko, inaayos nila ang numbering system upang magkaroon ng espasyo para sa mga susunod pang acquisitions. May isa pang kakaibang detalye na napansin ng mga defense observers tungkol sa bagong numbering plan. Posibleng hindi gamitin ng Philippine Navy ang hull number na FFG-13. Ito ay dahil sa isang matagal ng tradisyon sa maraming military organizations na umiwas sa paggamit ng number 13. Sa maraming kultura, ang number 13 ay itinuturing na malas. Dahil dito, may ilang Navy at Air Force units sa mundo na sadyang hindi gumagamit ng numerong ito sa kanilang designations. Kung susundin ng Philippine Navy ang tradisyong ito, maaaring tumalon ang number mula FFG-12 diretso sa FFG-14. Ito ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit ang BRP Jose Rizal ay naging FFG-14 sa bagong system. Bukod sa hull numbering standardization, ang pagbabagong ito ay bahagi rin ng patuloy na reorganisasyon ng fleet structure ng Philippine Navy. Ang Offshore Combat Force ng Philippine Navy ay patuloy na inaayos ang komposisyon ng kanilang fleet upang maging mas handa sa external defense missions ng bansa. Sa nakaraan, ang Armed Forces of the Philippines ay nakatuon sa internal security operations laban sa mga insurgent groups. Ngunit sa mga nakaraang taon, malinaw na nagbabago ang strategic focus patungo sa external defense at maritime security. Ito ay lalo pang naging mahalaga dahil sa mga isyu sa West Philippine Sea at sa pangangailangan na protektahan ng maritime territory at exclusive economic zone ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang magkaroon ng modern surface combatants tulad ng mga frigates. Ang Jose Rizal class at Miguel Malvar class frigates ay may mahalagang papel sa pagpatrolya ng malalawak na karagatan ng Pilipinas. Ang kanilang radar systems, sensors, missile launchers, at helicopter facilities ay nagbibigay ng mas malaking operational reach sa Philippine Navy. Bukod sa combat capability, mahalaga rin ang mga frigates sa maritime presence operations. Ang simpleng presensya ng isang modern warship sa isang maritime area ay maaaring magsilbing deterrent laban sa mga potensyal na banta. Habang patuloy ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines, inaasahan na mas dadami pa ang mga surface combatants ng Philippine Navy. May mga proposal para sa karagdagang frigates, corvettes, offshore patrol vessels, at iba pang naval assets. Kung matutuloy ang mga planong ito, posibleng makita natin ang pagdagdag ng maraming bagong barko sa fleet sa susunod na dekada. At kung mangyayari ito, ang mga hull numbers na kasalukuyang bakante ay maaaring mapuno ng mga bagong frigates ng Philippine Navy. Sa ganitong perspektibo, ang pagbabago ng hull number ng Jose Rizal class ay hindi lamang simpleng administrative adjustment. Isa itong indikasyon ng mas mahabang plano ng Philippine Navy para sa kanilang fleet expansion. Sa larangan ng naval strategy, ang organisasyon ng fleet ay mahalaga sa operational efficiency. Ang bawat barko ay kailangang may malinaw na designation upang madaling matukoy sa command structure, logistics planning, at operational coordination. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang mga Navy sa kanilang hull numbering systems. Sa huli, ang pagbabago ng designation ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay maaaring mukhang maliit na detalye lamang sa unang tingin. Ngunit sa mas malaking larawan, ito ay bahagi ng mas malawak na transformation na nangyayari sa Philippine Navy. Mula sa isang Navy na nakatuon lamang sa coastal defense, unti-unti itong nagiging mas modern at mas capable force na may kakayahang ipagtanggol ang maritime interests ng bansa. At habang patuloy na lumalakas ang fleet ng Philippine Navy sa mga susunod na taon,
Ang simpleng pagbabago ng hull numbers na ito ay maaaring maging isa sa mga unang senyales ng mas malaking naval expansion na paparating.